as good in preaching about Jesus loves us, Jesus loves you, so we need to put our preaching and teaching into action. Kaya makikita natin kapag ang isang tao na revive, no, yung love hindi lang sa gusto niya, hindi lang subjective, kundi yung love is to love everyone because Jesus loves us. Amen? Sino pong naniniwala na mahal ka ni Lord? At mahal ni Lord ang katabi mo? At mahal ni Lord yung hindi ka mahal? Di ba? So ibig sabihin, hindi lang ang love na galing sa Panginoon, hindi subjective, kundi for everybody. Because Jesus died not just for the few people, Jesus died for all. Sabi mo sa katabi mo, Jesus died for all, not for the few. Kasi di ba anong sabi ng John 3:16? For God so loved the, di ba? Hindi naman sinabi doon, for God so loved the few. Okay, di ba? Ang sabi doon, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Ating Panginoon. Kaya yung love, dapat sa church, dapat sa atin, hindi tayo dapat namimili kung sino mamahal. Hindi naman siya kamahal-mahal eh. Parang tayo, hindi naman tayo kamahal-mahal sa harap ng Diyos. Amen po ba? So yan po yung ating acronym at iisa-isahin po natin yan. Letter R, punta na po tayo sa letter R. Letter R speaks of repentance. Repentance, it is a turning away from sin and returning to God. So ang pagsisisi po ay hindi lang itigil na natin yung paggawa ng kasalanan. Hindi po, hindi lang po ganon. Repentance is turning away from sin and returning to God. Ibig sabihin, may iiwanan tayo yung lumang buhay, yung hindi nakakalugod sa Diyos. At hindi lang po doon nagtatapos yung paghingi ng tawad. Iiwanan natin yon at lalapit tayo at pupunta na tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? It is turning away from sin and returning to God. Amen po ba? Another thing, repentance is a deep and inner change that leads to transform life. Ibig sabihin, hindi lang siya emotions, hindi lang tayo naiyak, hindi lang siya outward, kundi physical thing, but it is a inward or inner. Sabihin natin, inner change that leads to transform life. So yung tunay na nagsisi, ang tunay na nagbago, hingi ng tawad, nabago yung kalooban, at nabago din yung puso, nabago yung buhay. So in short, repentance is a change of mind. Ito po yun, mind. Change of heart. And then, change of direction. So kung dati, ang buhay natin papunta dito sa mali, pero dahil tayo ay nag-repent, hindi na tayo dito papunta. Kasi bakit? It's a change of mind. Ang dulo pala nito, kapahamakan. Ang dulo pala nito, sumpa. Ang dulo pala nito ay hindi kalooban ng Diyos. Impyerno pala, dulo nito. So ngayon, dahil nabago yung mindset natin, na-change yung mind natin, mag-iiba na yung gusto ng puso natin. Lahat ng mga bagay na ino-offer ng mundo, na nadaling ka sa impyerno, hindi mo na yung gugustuhin. Amen po ba? Yung mga kasalanan na to at yung hindi nagbibigay kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos, ayaw mo na yon. Aayawin mo na. Tatanggalin mo na yung mapapalitan yung level ng ating desire. Amen po ba? We will not desire bad things. We will not desire things outside the will of God. Kaya nga yung repentance, change of mind and change of heart. So we will desire God more. Kasi dati wala tayong desire kay Lord. Ang desire lang natin dati, dito sa makamundong bagay, yung mga nakakapagbigay na kagustuhan ng laman. Diba? Yung nakakapagpaligaya sa atin. Hindi naman killjoy si Lord, ha? Kaya lang, anumang mga bagay na nakakapagpaligaya sa iyo, na itutuwid ka dun, dadaling ka, itutulok ka dun sa kasalanan, at ang dulo nun ay dun sa apoy ng impyerno, itigil mo yon. Amen po ba? And anong kailangan natin gawin? Repent. And then, a change of heart. Dahil nabago na yung heart natin, ayaw ko na yan. Hindi yan makapagbigay lugod kay Lord. Hindi yan ang destiny ng Lord sa akin. Hindi yan ang purpose ni Lord. So there's a change of heart. Kapag nabago yung puso natin, hindi na natin dinidesire yun. Hindi na yun ang laman ng puso natin. So ngayon, hindi lang nagtatapos doon. No? Ang nabagong isip, nabagong puso, mababago yung direksyon. So, kung doon ang dating patutunguan mo, malayo sa Diyos, papalayo sa Diyos, ngayon ito ka na. New direction na. Dito sa new direction na to, ito yung transform life. Ito yung new life in Christ. Naintindihan po ba, mga kapatid?
Kasi kapag wala pong repentance, no, wala pong restoration. Yung restoration, yun po yung gawain ng Diyos na babaguhin at ibabalik at pag-aayos ng Lord sa buhay ng bawat mananampalataya. So anong sabi ng Acts 3:19? Acts 3:19 says, repent and turn to God. Tingnan nyo po, no? Yung repent, ibig sabihin tatalikuran. Tama? And then, turn to God. So repentance is turning away from sin and returning back to God. Naintindihan po natin. Okay? So that your sins may be wiped out. Ayan, no? Yung kasalanan, ma-wipe out, mawala, mabura. The times of refreshing may come from the Lord. Alam niyo po, di ba, gusto nating ma-refresh. Kaya minsan gusto nating uminom ng mga refreshing drinks. Di ba? Yung paborito mo, di ba? Yung mga milk tea or whatever, di ba? O pupunta pa tayo minsan sa sa dagat. Magsi-swimming kasi gusto nating ma-refresh. Pero hindi nyo ba napansin, pag uwi mo, ganun pa rin? Nakakatulong for momentary, pero yung tunay na times of refreshing may only be possible when we come to the Lord. Hello? Are you listening? Ayan o, the times of refreshing may come from the Lord. So, ibig sabihin, kahit maginhawaan ang pakiramdam mo, yung feeling mo, di ba, physical, pero balisa ka pa rin sa yung iniisip. Hindi kayang i-repress ng milk tea, ng fruit tea, ng paborito mong kape, ng paborito mong restaurant, ang katahimikan at refreshment ng iyong kaluluwa at ng iyong emosyon. Ang Lord lang ang makakagawa nun. Amen? It is possible if there is genuine repentance. Change of mind, change of heart, and change of direction. Amen? Turning away from sin and turning to God so that times of refreshing will be possible. Come on, palakpakan mo si Lord, kapatid. May natututunan po ba tayo? You know what? Repentance also is possible para yung judgment ng Lord ay matigil. Hello? Yung paghingi ng tawad, 'di ba? Sa mag-asawa, pag nakagawa ng mali ang asawa, hihingi ng tawad, 'di ba? Tapos iiyak, 'di ba? Papatawarin. O yung nanay, tatay, 'di ba? O yung magkapatid, o yung mag-boyfriend, 'di ba? Pag nagkamali yung isa, 'di ba? Dudukitin ko yung mga mata. Wala namang gano'n. So, 'di ba? Pag nagkamali ang isang tao, naghingi siya ng tawad, makakatanggap siya ng forgiveness. Pagpapatawad, amen po ba? Alam niyo po, may judgment ang Panginoon sa Nineveh. Okay, sa Nineveh. Alam niyo po yung kwento, nandiyan po yan sa Jonah chapter 3 verse 5 to 10. Hindi na natin masyadong bubuksan pa yung verses, no? Pero kukwento ko na lang po. Alam niyo po, dumating yung time ng sukdulan ng kasamaan ng Nineveh or ng Nineveh. Ang ibig sabihin po, ang mga tao sobrang corruption, abortion. Lahat ng iniisip mo na masama at karumaldumal na gawain, yun po ang ginagawa ng mga tao sa Nineveh. At dahil po nakarating na sa Diyos at sukdulan na, gugunawin na ang Nineveh. At dahil po doon, kinausap po ng Panginoon ang kanyang propeta na si Jonah. Alam niyo yung kwento, di ba? Yan sa Sunday school. Pinapapunta siya sa di ba? Tapos siya nagpunta. Di ba? Pumunta siya sa Tarsus. So, to make the long story short, alam niyo po, mga kapatid, sumunod po sa Panginoon si Jonah. At alam niyo, nag-preach po si Jonah. Alam niyo, ito po yung isa sa pinaka-powerful preaching. Hindi mahaba ang preaching niya. Magsisi na kayo! Yun ang preaching niya. Gugunawin ni Lord ang Nineveh. Yun lang ang preaching niya. Repent! Yun lang. Pero alam niyo po ba, dahil sumunod si Jonah, alam niyo sa totoo lang, ayaw ni Jonah eh. Yung context kasi niyan, kaya ayaw ni Jonah, kaya pinapapunta siya ni Lord doon, pumunta siya dito. Parang tayo, may pinapagawa si Lord sa atin, dito dapat tayo pupunta, pero dito tayo pumunta. O kaya dito, gitna. Hello? Eh alam niyo yung mga tao nung nag-preach si Jonah,
ano nangyari? Nag-repent po sila. You know how many people got saved? In Jonah chapter 4 verse 11, there are more than 100, more or less 120,000 people got saved. Ilan po? 120,000, more or less 120,000 got saved because Jonah preached and people repent. Kaya revival is possible. Na-revive ang buong Nineveh because somebody like Jonah, even at the first word of God, hindi siya sumunod. Dito siya pinapapunta ni Lord, doon siya sa kasalungat. Tingnan mo yung katabi mo, parang ikaw. Bisan may pinapagawa si Lord, yung iba yung ginagawa natin. Pero buti na lang, sabi mo sa katabi mo, buti na lang. Sa kabila, sabi mo, buti na lang. Buti na lang, sumunod pa rin siya. Sa bawat pagsunod pala natin sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa pagsishare ng salita ng Panginoon, imagine kapag meron taong nagsisi, merong mga taong tatalikod sa kanilang kalikuan at lilipat at susunod sa kalooban ng Diyos. At mangyayari in times of refreshing. At dito sa life ni Jonah, nung kanyang sumunod, imagine mo, 120,000 people got saved. Sa kapahamakan na dapat na kanilang mararanasan. Come on, palakpakan mo naman si Lord, kapatid. Paano kung matigas ang ulo ni Jonah? Namatay na lahat ng mga tao na to. Buti na lang, kahit matigas ang ulo niya, sumuko pa rin at sumunod pa rin. Sabi mo sa katabi mo, sana naman, ikaw din. Pangalawa, ano na tayo? Letter E. Okay, tingnan natin. Letter E. Yung encounter with God. So, tingnan niyo po ito mga kapatid, no? Yung tunay na revival, nangyayari lang yan when we encounter God. So, how can we encounter God? We can encounter God when we read the Word. Okay? We encounter God when we read the Word. Because the Bible says in John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen po ba? So ibig sabihin, every time we read the Word, we encounter God. Tingnan mo yung katabi mo, kailan ka huling nag-devotion? Diba? We encourage each and everyone to read the Bible. Because every time we read the Bible, we encounter the Word, we encounter the truth. Na-encounter po natin yung katotohanan. Kasi ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin. And the truth is the Word of God, and the Word of God is God Himself. Kaya yan po yung pagkakataon natin, mga kapatid. Yung iba nakapag-attend na ng encounter, di ba? So ito po, another thing, it is not just the Word of God, but it is the presence of God. So every time we encounter the presence of God, we encounter God. Kaya pansinin mo, nandito ako ngayon, wala ako sa Pampanga, wala ako sa ibang lugar, nandito ako. So nandito yung presensya ko, kaya boses ko yung naririnig nyo. So if God is in the house, if God is present on that place, kasi nandun yung kanyang presensya. Ang tanong, nararamdaman mo ba? We need to feel that. Amen? We need to understand that every time we experience God's presence, we are encountering Him through His presence. Amen po? Another thing, dito sa atin, yung mga nasa life class students, yung mga nag-enroll, and then sa lesson 5, yun ang encounter natin, life class encounter. So yun po yung tinatawag na personal encounter with Jesus. Doon po, senior ko po yan nung Wednesday. Yung mga nakasubaybay po, o mga nanood, o nakapag-attend ng Wednesday. 3 things happen when you encounter God. Number 1, transformation happens. Yung pagbabago, posible at nangyayari every time we encounter God. Pangalawa, hindi lang po nabago tayo, kasi sabi ng 2 Corinthians 5:17, the old has gone and the new has come. Therefore, if anyone is in Christ, the old has gone and the new has come. Amen po ba? So, when we encounter the Lord, we experience freedom, fire, focus, and fear of the Lord. But what happens after the encounter is very important. What happens during the encounter
is important, but what is more important is right after the encounter. Amen. Right after the encounter, the evidence of transformation must be there. Yung ebidensya ng pagbabago. Kasi bakit sinong na-encounter natin si Jesus? Mababago tayo. Another thing, we receive a vision from the Lord. It is not just about transformation, but we receive a vision. Nakakatanggap po tayo ng pangitain. Kasi bakit? Ang vision niya na magbibigay ng direksyon po sa atin. Hello? Mamaya, papasadahan ko pa yan. And then, last, transformation. We are transformed, we receive a vision, and then, we have a mission to do. Yun po yung nangyari dapat after ng encounter. Hindi lang yung bumait ka, wala namang ginawa. Hindi, sabi ng 2 Corinthians, if anyone is in Christ, the old has gone, and the new has come. So ano yung bago? Yung bago, may dala-dala tayong vision at mission. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para din sa iba. You know what happened in Isaiah chapter 6 verse 1? This is the encounter of Prophet Isaiah. Si Prophet Isaiah, nung ma-encounter niya ang Panginoon in Isaiah chapter 6, para mabasa niyo po yan, no? Basahin niyo po yung kwento ni Isaiah. Alam niyo po anong sabi ni Isaiah nung makita niya ang Panginoon? Natakot siya. Kasi bakit? I saw the Lord. Nakita niya ang Panginoon at akala niya mamamatay na siya. Kasi bakit? Di ba senior din ni Gracelyn yan? Yung sa panahon ni Moses, hindi mo pwedeng makita ang Panginoon during that time. Kasi bakit? Kaluwalhatian ng Diyos. Hindi pwedeng makita ng isang normal na tao. Kasi bakit? We are human being, no? And this is a divine being. Then Moses will going to die. Kaya nga lumuhod siya. Kaya nga tinanggal niya yung sapatos bilang, o tsinelas bilang tanda ng kanyang paggalang at pagsuko. Hindi niya makita. Mamamatay siya. Eh nung makita siya ni Isaiah, sabi niya, I saw the Lord. He is high and lifted up. I saw His glory. Yung kaluwalhatian ng Panginoon. At alam niyo, sabi niya, yari ako, mamamatay ako. I am a man of unclean lips. Every time we encounter the Lord, every time there is a genuine encounter, in accordance with the encounter of Prophet Isaiah, itong nakikita niya, yung kaluwalhatian ng Diyos. Every time we encounter God, we see the glory of God. We see the holiness of God. And when we see the holiness of God, we realize how sinful we are. Pag po nakikita natin yung kaluwalhatian, kabanalan ng Diyos, nakikita natin kung gaano po tayo maging makasalanan. Kung gaano, parang ganito, nagsalamin ka, makikita mo kung anong muta, kung ano ang hindi pantay ang kilay, yung mata, yung isa nakatingin doon, yung isa, yung ilong, di ba? Yung bibig, yung pisngi, yung buhok. Hello? Pero iba yon, ang sarili natin ang nakikita natin. But every time we encounter God, He is holy and righteous God. Sobrang liwanag, sobrang tindi ng presensya at kaluwalhatian ng Diyos, hindi natin kaya. At dahil doon makikita natin ang ating mga sarili without condemning ourselves, but God will going to show us how holy He is and how sinful we are. Not to condemn us, but for us to realize and see how should be our response to the Lord. Papaano po tayo mag-respond sa Diyos? Hindi para ipakita yung ating karumihan lang, hindi para ipakita yung ating kasalanan lang, hindi. Pinapakita ng Panginoon yung kapatid para lumapit tayo sa Kanya at humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan at pagkakamali. Amen po ba? And then of course, hindi lang po yun, kundi ang pag-respond po ni Prophet Isaiah, I'm a man of unclean lips, sabi niya, I'm about to die. Pero alam niyo nung sinabi, anong kwento, yung anghel lumapit sa kanya, binigyan ng apoy yung kanyang dila, and then siya'y lilinis na, and then ang sabi niya, marami ang kailangang i-send out. Sino kaya? Sabi niya ang isusugo. At alam niyo nung sabi niya, Here I am, my Lord, send me. Here I am, Lord, send me. He respond with that kind of words, assuring God that He is available for the mission. He respond with availability. Yan po yung nangyayari kapag nai-encounter si Lord.
hindi lang po nababago, hindi lamang po na nababago ang heart, hindi lang po nababago direction, kundi nagkakaroon po ng vision at ng mission para makasunod po sa pinapagawa ng Panginoon. That is why Isaiah is one of the greatest prophet, no? In his time, his ministry was rooted in life-changing encounter with Jesus. Kaya matindi po yung buhay at yung storya. Kaya si Isaiah po ay kinonsider na one of the major prophet in the Old Testament kasi ang storya na yon ay nag-ugat, ay nagsimula sa matinding engkwentro niya sa Panginoon. So your encounter with God, your genuine encounter with God, no, is the foundation and the root of your relationship with God. Amen po ba? At gaano kalalim, katindi ang enkwentro at pagkakilala mo sa Panginoon at pagsunod mo sa Diyos, doon nakabase kung gaano ka gagamitin ng Panginoon. Of course, wala namang mabuti, wala namang kaagad maayos, wala namang perfect eh. Pero it's because of the saving grace. You believe on that, we believe on that, and because of the blood of Jesus, lininis po tayo ng kanyang banal at makapangyarihan dugo. At tayo po hindi na makasalanan. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. May natututunan po ba tayo? Pangalawa, pangatlo, anong letter na tayo? V. Okay. Yung V is victory over sin. So yung victory over sin, I want you to understand this. No, ibig sabihin, dati talunan ka. Sa tukso, kaagad kang bumibigay. Tapos kakanta ka pa, "O tukso, layuan mo ako." Di ba? Ganon. Pero lumalapit ka naman. Lumalayo na nga ang tukso, lumalapit ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, aha. Hello? Pastor, paano naman lalayo ang tukso? Nandito sa tabi ko. Di ba? Mga Hello? Lalayuan ko ba, Pastor? Wait lang, baka mamaya sabihin mo, asawa mo pala yan, di ba? Huwag mo layuan, di ba? Kasi bakit? May mga pagkakataon na nandiyan ka para ma-overcome mo. Kung aalis siya, di ba minsan nagpe-pray tayo, Panginoon, tanggalin niyo po, Panginoon, yung pinagdadaanan ko na to. Pero hindi tinatanggal ni Lord. Panginoon, baguhin mo ang sitwasyong ito. Pero hindi binabago ni Lord. Kasi anong gusto ni Lord? Mabago tayo sa sitwasyon na yan. Amen? Naalala niyo si Misael, si Azariah, di ba? Tsaka si Ananiah. They were known with their Babylonian name. Kilala niyo sila? Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Di ba anong sabi nila dun sa hari? Sabi niya, hindi po kami sasamba sa Diyos sa pinagawa niyo na yan. Ililigtas po kami ng aming Panginoon. Imagine, kakausapin mong ganon si BBM. Yeah, pero di ba, si Nebuchadnezzar, di ba? Imagine, sasabihin mo ng harapan sa kanya yon. Hari yun. Ganun ba? O sige, binigay sila ng chance. O i-deny nyo na yan. Sige, mag-worship na kayo. Sabi, hindi po namin kayang gawin yan. Alam nyo, sa sobrang galit nung hari, o sige, painitin nyo yung pugon 7 times. Yung naghagis po sa kanila, ito pala matindi nilang declaration. Pangalawa, hari, sabi niya, hindi man kami ililigtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba. So bakit tayo napunta doon? Kasi bakit, di ba tinapon sila? Hindi sila pinigilan ng Diyos na para hindi maitapon doon sa apoy. Hinayaan sila ni Lord na matapon doon sa apoy. At hindi para tupukin ng apoy. Kundi para patunayan kay Misael, Azariah at Ananiah, nung itinapon sila sa apoy, kasama nila si Lord doon sa apoy. Minsan hindi tatanggalin ni Lord yung apoy. Kasi bakit? Gustong patunayan ni Lord na kahit nandun ka sa apoy, hindi ka masusunog. Nasunog ba sila? Hindi, ang nasunog, ang namatay, yung naghagis sa kanila. So what is my point here? My point here, sometimes God will going to put us in a test. In a situation na para bang, Lord, tanggalin mo to. Pero hindi natatanggal. Kasi bakit? Ang gusto, Lord, hindi tanggalin yung sitwasyon, kundi i-overcome mo yung sitwasyon. I-overcome mo yung temptation. I-overcome mo yung mga sitwasyon na pumipigil sa'yo para mag-grow ka, para mag-breakthrough ka. Come on, mahina yan para kay Lord. Come on. Minsan yung prayer natin, tanggalin mo to, Lord, tanggalin mo to, Lord. Hindi. Ang gusto ni Lord, i-overcome mo.
He overcome. Sabi mo sa kanila, he overcome. So naintindihan po natin. Let's read Romans chapter 6 verse 14. For sin will have no dominion over you. This is what Apostle Paul is telling to the people in Romans. Sabi niya, mga Kristiyano po, for sin will have no dominion over you since you are not under the law. You are under the grace. Amen? So ang ibig sabihin po nito mga kapatid, Paul is teaching the believers, yung mga bagong mananampalataya. Yan po yung context niyan. Tinuturuan po niya yung mga bagong mananampalataya, hindi ka na alipin ng kasalanan. Hindi ka na alipin ng yung lumang buhay. Amen? Yan po yung context niyan. And then, may mga arguments po na doon sa situation, sa Romans chapter 6, no? Yung pinaka-context niyan, na kapag patay ka na sa kasalanan, meron bang patay na nabuhay? Sino po dito yung siyempre, may mga namatay na sa atin, di ba? Kaya ito po yung Romans chapter 6, tinuturo ko po to kapag tayo nagbabaptize. Di ba kapag patay na, sino po dito yung namatay na kamag-anak mo, tapos nung kinurot mo, umaray? Kasi gumanti ka, alam mo, patay. Ganyan, ha? Wala na, kasi patay na yun eh. Di ba? Ang taong patay, kahit mura-murahin mo yan, ang taong patay, kahit kurut-kurutin mo yan, kahit sumbat-sumbatan mo yan, hindi yan magre-retaliate kasi bakit patay na. Hello? Sama naman, pastor, patay na nga eh. Hindi, I'm exaggerating it. Pero, it's possible. Sa magandang bagay, di ba yung patay na, kahit umiyak ka pa dyan, kahit pinakamahal na bulaklak, ibigay mo dyan. Wala na, hindi na niya ma-appreciate siya, patay na yan eh. Amen po ba? So ngayon mga kapatid, ito sinasabi, balikan natin yung passage. Ito, pag binalikan natin to sa verse 14, sabi niyan, sin will have no dominion over you. So, anong ibig sabihin ng sin has no dominion over you? Ang ibig sabihin niyan, ang sin hindi na master ng buhay mo. Hindi na siya yung nasusunod. Yung kasalanan, dahil na kay Kristo ka na, wala na yung luma. Kagaya ng sinasabi dito sa Romans, no? Na binasa natin, mga kapatid, Romans 6, chapter 6, verse 14, sin will have no dominion. Hindi na yan ang master mo. Hindi yan ang Lord mo. Hindi na yan ang masusunod sa'yo. Hindi na yung kasalanan. Why? In Christ, sin, authority is broken. Amen? Yung kasalanan, no, ay pinawalang sala na dahil sa kapangyarihan ni Kristo, dahil sa dugo ni Kristo, dahil sa kamatayan ni Kristo, dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya anong kasunod? Kapag binasa natin yung 6:14, di ba? Sin had no dominion over you. So anong ibig sabihin ng over you? It refers to a believer, no? Sa isang mananampalataya, yes, sin may tempt, but it no longer has a legal authority. So may temptation pa rin, may tukso pa rin, pero wala nang kapangyarihan sa iyo yan para ikaw ay higupin, kunin, hablutin. Kasi bakit? Wala nang kapangyarihan sa iyo ang kasalanan. Kasi bakit? Pinatawad na tayo ng Diyos. Bayad na ang lahat ng kasalanan natin. Pwedeng merong sin na mag-tempt sa iyo, pero wala nang legal rights or legal authority sa atin yung kasalanan. Amen po ba? So ano bang sabi doon? No, over you, not under the law. So pag sinabi nating law, it pertains to the Mosaic, the command, rituals, and requirements sa binigay sa Old Testament. Being under the law means trying to achieve righteousness through works. Yan po ang ibig sabihin that a person is living under the law. So yan po yung nabubuhay dun sa mga command, ritual, something like that, na madalas po ginagawa pa yan sa Old Testament. Yan po yung mga ginagawa at sa pamagitan yan, people will become righteous through works. But we are living now, not under the law, but we are living under the grace. Sabi mo sa katabi mo, biyaya ng Diyos. Amen? Ano yung sabihin ng grace? Grace is undeserved favor. Okay? His power working in us. Grace is giving us something that we do not deserve. That is why Jesus was given to us as our personal Lord and Savior, even though we do not deserve. We do not deserve to be saved.
because we are sinful person. Sinful generation. Makasalanang henerasyon tayo. But sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, hindi natin deserve. Pero binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para tayo po'y maligtas. Amen po ba? So it is the power of God that will work within us. Yun po yung kapangyarihan ng Panginoon na para ma-overcome natin yung mga ating pinagdadaanan, lalo na yung mga tukso at mga pagsubok. Grace po ng Lord, hindi dahil magaling ka, hindi dahil well-versed ka, kundi dahil sa biyaya lamang po ng Panginoon, kaya natin mapagtatagumpayan ang lahat ng uri ng pagsubok at lahat ng kasalanan na pwedeng i-offer sa'yo ulit ng kaaway. We can overcome. Sabi mo sa we can overcome. Sa kabila, sabi mo, you can overcome. Amen po ba? Yung biyaya ng Diyos, hindi lang po tayo magtagumpay, kundi yung pagpapatawad din ng Panginoon sa atin. Kaya nga, yung kalayaan, yun po'y biyaya ng Diyos sa atin. Yun po ay bunga ng ating pagsuko ng ating mga buhay sa Diyos at tayo pinalaya na. Kung tayo pinalaya na, John 8:36, if the Son sets you free, you are free indeed. Sabi mo sa katabi mo, kung ikaw ay pinalaya na, ikaw ay malaya na. Mag-isip ka na malaya, gumalaw ka na malaya. Naalala ko tuloy ang isang elepante. Ang isang elepante sa Thailand, nung bata pa po siya, nilagyan na po siya ng tali dito sa paa. Nilagyan na siya ng tali. Yung tali po na yon, medyo malaki nung bata siya kasi maliit pa lang siya. Tapos, nasanay po yung tali, nasanay po yung elepante, na kung saan lang, for example, yung tali hanggang dito lang sa cymbals, itong stand ng cymbals na ito. For example, hanggang dyan lang. Tapos may tali siya sa paa. So yung tali, for example, hanggang dito lang. Oh, yan. So yung radius na ikot niyan, hanggang doon lang siya nakakapaglaro. So kapag naramdaman na niya yung tali, gumano na, wala, hanggang doon na lang siya. Kasi siyempre, nung bata siya, pinipilit niyang lumayo pa, pero hindi siya makalayo. Lalapit siya dito, maglalaro siya, pupunta siya, tatakbo siya ng mabilis, tapos pag nandun na, oops, wala na, hanggang doon lang. So, hanggang sa lumaki na siya. Hindi na siya maliit. Lumaki na siya, isang ganap na full-blown na siya na elepante. Hulaan niyo kung anong nangyari kapag lumalampas siya o bago siya lumampas. Actually, kaya na niyang sirain yun kasi malaki na siya. Pero you know what? Every time na yung tali na yon ay nandoon sa kanyang mga paa, ay nandoon pa sa paa niya. Pero every time na dumadating siya doon sa point na, oops, hanggang doon na lang ang tali, kahit sobrang laki niya, ang mindset niya, dahil doon siya lumaki, sa kanyang kinalakihan, gulo, no? Okay. Lumaki siya doon na may tali, mindset niya, hindi siya makakalayo, hanggang doon lang siya. Pero sa totoo lang, sa sobrang laki niya, kapag ginano niya yon, masisira yon. Amen? Ganon din sa atin. Minsan akala mo hindi mo kaya. Akala mo hindi mo kayang gawin. Akala mo hindi mo kayang i-overcome. Akala mo hindi ka magbe-breakthrough. Kaya kapatid, yung pagpapalaya ng Diyos sa atin, hindi lang sa ating kasalanan, kundi yung ating kaisipan at yung ating mga damdamin at lahat-lahat po sa atin. Amen po ba? Kaya ngayon pong 2024 ay 2025 na ito, ang word pin Lord sa atin, breakthrough. So ibig sabihin, kapag mali ang mindset mo, para kang yung isang elepante na bata hanggang paglaki, ang akala mo hanggang dyan ka lang. Pero kapag magkaroon ka ng breakthrough at mararanasan mo lang yung breakthrough na yan, dahil sa pagpapatawad, dahil sa biyaya ng Diyos, yan ang nasa isip mo na walang imposible, walang mahirap sa kayang gawin ni Lord sa buhay mo. Kapatid, mararanasan mo ang hindi po mo naranasan ngayong 2025. Come on, palakpakan mo si Lord kung naniniwala ka dyan. Victory over sin. Alam niyo mga kapatid, si Mary, kilala niyo ba si Mary Magdalene? In Luke chapter 8 verse 2 and John chapter 20 verse 16, ito po yung nangyari sa kanya. Now Mary Magdalene was delivered from 7 demons and lived a victorious life of devotion to Jesus Christ. Pinalaya po ng Panginoon si Mary Magdalene. Ano po yung naranasan niya? Naranasan po niya na siya ay maposes ng 7 demons. Ilan? 7. Grabe, no? Pero pinalaya siya ng Panginoon. At naging matinding deboto at sumusunod at alagad ni Kristo. 7 in the scriptures represent completeness. Sabihin natin, completeness.
Pag sinabi pong 7, sa Bible, completeness po yan. Di ba? Nung nilikha ng Panginoon, di ba? Ang mundo, the earth, di ba? 7. And then, ang ibig sabihin po niyan, completeness, it suggests that she was in severe bandages. Itong si Magdalena. Di ba may kanta nga, Magdalena, ikaw ay sawing palad. Di ba, alam niyo yung kanta na yon? Mga Gen Z na yata itong mga to, no? Yung iba parang tahimik. Tuloy mo, Pastor, tuloy mo, Pastor. Di ko na alam ang lyrics eh, ganun lang naalala ko. So, ibig sabihin dito mga kapatid, yung completeness, yung 7 spirit na nasa kanya, pinalaya siya ng Panginoon. No? Complete deliverance dun sa demonic oppression na naranasan niya. So, Jesus' authority brought total deliverance through this woman named Mary Magdalene. Ganun po ang Panginoon. Binibigyan po niya tayo ng kalayaan, pagpapalaya. Pinapalaya tayo ng Panginoon para sa lahat ng mga gapos, sa lahat ng mga limitation natin. Amen po ba? It is only possible. Kaya, mga kapatid, di ba sabi ng Luke 10:19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and all the powers of the enemy. God has given us the authority. Imagine, parang yung isang elepante, di ba? Na isang ganun lang. Yung maglilimit sa kanya, matatanggal na. Parang ikaw, isang akbang na lang, paabante, paglilingkod sa Panginoon. Huwag ka nang mag-doubt. Mararanasan mo na pala yung pagtatagumpay. Hello? Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, ikaw ang kausap. Amen. God has given us the authority and the anointing, the capacity to overcome, because if God is for you, who can be against you? Sabihin mo sa katabi mo, kung si Lord ang kakampi mo, sinong laban sa'yo? May magtatagumpay ba? Wala. Kasi bakit? Si Lord ay mananagumpay. And our victory is not based on our physical capacity, on our intellectual capacity. No, our victory is based on what Christ did on the cross 2,000 years ago. That's why the Bible calls each and every one of us, we are more than conqueror for Christ. Ikaw ay mananagumpay. Sabi mo sa akin, ikaw ay mananagumpay. Di ba, ikaw ay mananagumpay, hindi ka lang tanggulay. Sa iyong pananampalataya, kaya mong tumayo, kaya mong maging firm, kaya mong mag-stand. Kasi bakit? Kasama mo ang Panginoon. Oo, may pagsubok, oo, may challenges, pero dahil kasama mo ang Panginoon, pag humakbang ka, di ba kagaya ni Peter, yung iba natatakot, lumakad sa tubig, pero nung first step, second step, kapatid, sinamahan siya ng Lord, hindi siya lumubog. Kasi bakit? Kasama mo si Lord. If Christ is in you, nothing is impossible in you. Even the gates of hell will not prevail against you because Jesus Christ is upon you, is upon you, is upon all of us. Amen. Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Si Mary Magdalene nga, 7 demonic spirit bandage pinalaya ni Lord, ikaw pa kaya isa lang. Joke lang. Joke lang. Di ba? Yung tigas ng ulo. Di ba? Unfaithfulness. Di ba? So, pala. Sabi mo, may pag-asa ka pa. Amen? Sinong naniniwala na may pag-asa pa ang katabi mo? Palakpakan mo lang malakas si Lord. Okay, anong letter na po tayo? Anong letter na po tayo? Letter I. So, ibig sabihin po lang letter I is intimacy with God. So, yung gusto mo, yung crush mo, yung iniidolo mo, gusto mo, nakikita mo siya. At higit sa lahat, gusto mo, nakakasama mo siya. Kasi bakit? Gusto mo And you want to be intimate with that person. You cannot be intimate with that person if you are far away from that person. Hello? Hindi ka magiging close sa taong yan kapag layo ka na ng layo.
Para sa discipleship, di ba? Gusto mong lumago, gusto mong mabindang relationship mo sa leader mo, sa pastor mo, sa cell leader mo, sa primary 12. Pero ikaw, layo ka naman ng layo. Walang mangyayaring intimacy, walang mangyayaring discipleship. The same thing with God. If we want to be intimate with God, we need to be closer to God. Sabi mo sa katabi mo, you want intimacy with God? Or you must be closer to God. Amen? Closer to God and away from the world. If you want to be intimate with God, you need to be closer to God and away from the world. Hindi po pwedeng close ka sa kamunduhan, close ka rin kay Lord. Di pwede yan. Hello? Paglinggo, close kay Lord. Monday, papalayo kay Lord. Wednesday, Tuesday, palayo ng konti. Wednesday, nag-attend. Lumapit ng konti. Thursday, lumayo na naman. Friday, lumayo ng konti. Saturday, lumayo. Kaya tingnan nyo, mas marami yung paglayo kaysa sa paglapit. Sunday na naman, isang step. Oh, hindi na nakabalik doon. Di ba doon ako galing kanina? Anyone who wants to be closer to God, you need to be away from the world. Amen? Ibig sabihin yan, mga kapatid, lahat ng ino-offer ng mundo, kaya nga yung kanina, yung repentance, tinatanggalan na yung panlasa, yung desire natin doon eh. Kasi bakit? Yung pagiging intimate natin kay Lord, kaya tayo naglulong sa presensya niya, because we want to be closer to the Lord. Amen? Kaya minsan di natin marinig ang boses ng Diyos. Hindi natin marinig yung tinig ng Diyos sa atin, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Malayo tayo sa Diyos. If you want to hear God, you need to be near God. Come on, palakpakan mo si Lord, kapatid. Kaya minsan yung anak mo, yung nanay mo sumisigaw kasi malayo ka, hindi mo naririnig eh. Di ba? Kasi bakit? We are far. But if we are closer to God, we can hear clearly the voice of God. James 4:8 says, draw near to God and He will draw near to you. Pag lumapit tayo sa Diyos, siya lalapit sa atin. Amen? Minsan nga, marami nang pinapadala si Lord sa atin, layo lang tayo ng layo eh. Kapatid, kapag wala nang pinadala si Lord sa iyo, yun na yung sukdulan. Hanggat may pinapadala pa si Lord sa iyo, kapatid, sumunod ka na. Pero kapag wala nang pinadala si Lord sa iyo, ibig sabihin, tapos na. Kaya hanggang pinapaluhap ka, kinoconsolidate ka, didi-disciple ka, make the most opportunity out of it. Because one day, kapag wala nang pinadala si Lord sa iyo, that's the end. Hanggat may pinapadala pa si Lord, kapatid, sa atin, let us obey. Let us continue. Amen po ba? Amen? So, si David po sa Psalms 23, mahaba-haba po to, pero hindi ko lahat babanggitin. Baka i-share ko po ito ng Wednesday, this coming, I don't know. Ito po yung Psalms 23, no? Ito po yung kung papaano po sinabi po ni David na the Lord is my shepherd, I shall not want. Alam niyo po kung bakit, kung mapapansin niyo bakit yun ang sinabi ni David, the Lord is my shepherd. Kasi bakit? Si David mismo shepherd eh. Siya'y pastol ng tupa ng tatay niya. Kaya anong sinabi niya? The Lord, hindi niya sinabing, the Lord is our shepherd. Hindi niya sinabi yon. Ang sinabi ni David, the Lord is my. Sabi natin, my. So pag sinabi natin my, it is a personal. Hindi sinabi, the Lord is our shepherd. Kaya sabi niya, the Lord is my shepherd. I shall not be in want. So ibig sabihin, ang relationship ni David sa Panginoon ay personal. So ibig sabihin, if you want to be intimate with God, you must be personal. When you approach God, you approach God with personal. Meron pa dito yung nagpabaptize, proxy. Hindi makapunta kami, appointment ako, busy-busy ako, pakibaptize mo na lang ako. Pero ba ditong umaten kayo ng kasal sa buong buhay nyo, tapos yung bride nagpa-proxy? Kasi bakit? May dentist appointment siya eh. Wala, di ba? So even our personal relationship with God, hindi pwedeng proxy. Amen? Yung pagpe-pray, pagpupuri sa Panginoon, hindi pwedeng proxy doon. Hello?
Eh sasabihin mo, di ba? Tara, punta tayo ng church. Sige, pakisimba mo na lang ako. Kaya pala may bakanting upuan sa tabi mo. Oops, huwag kong upo dyan. Nandyan ang kaluluwa ni Pedro. Baka maupuan mo, kawawa naman, di makahinga. No. If we want to be intimate with God, we must be personal. When we come to the Lord, let's come personally. Kaya kapatid, hindi mo maliligtas yung anak mo. Hindi natin maliligtas yung mga mahal natin sa buhay. Kasi bakit? Personal nilang dapat maging relasyon sa Diyos yun. Amen po ba? Hindi mo kaya iligtas yung asawa kahit mahal na mahal mo. Kailangan magkaroon sa ng personal na intimacy ng relasyon sa ating Panginoon. The Lord is my shepherd, I shall not want. Anong ibig sabihin nun? Hindi ako magkukulang. Kasi bakit? Ang Diyos ang aking pastol. Hindi niya ako pababayaan. Ang isang mabuting pastol, hindi niya gugutumin ang kanyang tupa. Hello? Kasi bakit niya nasasabi yon? Alam niyo kung anong karanasan niya nung si David ay nag-aalaga ng tupa ng kanyang ama? Kapag merong mababangis na leon, kapag merong mga lobo na lumalapa sa kanyang mga alaga, alam niyo yung ginagawa niya? Inire-risk niya yung buhay niya. Binubukan niya, nilalabanan niya yung leon. Sinasabunutan niya, binubukan niya yung bibig at kukunin niya yung alaga niya. Ganun katindi na mag-alaga na pastol itong si David. Kaya alam niya kung paano ang ibig sabihin ng the Lord is my shepherd. Hindi niya ako pagkukulangin. Hindi ako gugutumin. And I shall not be in want. Diba? David is very confident about that God will going to supply everything that he needs. Kaya kapatid, when you are close to God, we have a personal relationship with God, we can also say to the Lord is my shepherd. I shall not be in want because the good shepherd will not abandon his sheep. Hindi ako pababayaan ng Diyos. It sounds like that. He lie down on green pastures with still waters. Anong ibig sabihin doon mga kapatid? Yung kapahingahan ay nasa presensya at kapag kasama ang Panginoon. It's also symbolize spiritual nourishment. It's also symbolize real rest happen in God's presence. Mahaba po yan, Psalms 23, pero hindi ko po tatapusin. Pinaniwalaan mo na ba at naniniwala ka ba kapatid? At tinanggap mo na ba at nagdesisyon ka na ba na ang Panginoon ang iyong personal na pastol? Amen. That we will not be in need. God will provide everything that we need. Amen po ba? Letter V. Okay. Vision. So, sinyer ko po yan, vision is the picture of your future. Ang vision po, ito po yung picture ng iyong future. At yung vision po na yan, galing po yan sa Panginoon. Ini-impress niya sa heart ng tao. And, it is not just the picture of your future, it also ignites our passion in the present. Kasi kahit may vision tayo, kung hindi na tayo passionate, hindi tayo makakarating doon. Amen po ba? So we need passion. We need that passion that will going to ignite us so that we can go and we can do the vision that God has given us. So where there is no vision, people live without direction. So kapag wala pong vision ng isang tao, wala pong direksyon. And people live without direction. It is not just about direction. Pero kapag wala ka ng direction, wala ka ng focus. Kung ano lang ang maisip mo, kung ano lang masuggest sa'yo, yun lang gagawin mo. No? Where there is a vision, people move with determination. It is not just about having a clear direction, but you are fully determined that this vision really comes from the Lord. What is our vision? Pakilakasan, what is our vision? Okay, may lalakas pa po ba? That is the vision of our church. Win souls and making disciples. Winning souls and making disciples. Matthew 28:19 says, go and make disciples. So this is the vision. This is what Jesus said. Ito po yung sinabi ng Panginoon. No, bago po siya umakyat dun sa langit. Ito yung pangungusap ng Diyos sa kanyang mga disipulo when He resurrected from the dead. Nung siya'y bumangon mula sa mga patay, siya'y paalis na, papunta na siya ng langit, ito po yung sinabi niya, go and make disciples. Hindi naman sinabi, go and make dancers.
Hindi naman sinabi, go therefore and make singers to all nations. Hindi. Ang sinabi niya, go therefore and to make ushers to all nations. Yun ba? Hindi, ano sabi niya? Go therefore and make disciples. So ibig sabihin, yung make disciples, yan po yung imperative command that requires response. Kaya tayo po, mga kapatid, malalaman natin na tayo talagay na revive kapag tayo po ay kabahagi po ng cell group, kapag kabahagi po tayo na hindi lang tayo nagsisimba. O di, tayo po ay kabilang sa isang cell group at tayo po ay nagsishare ng ating mga karanasan sa Panginoon. Hello? Because you must understand this. You come and go. People will just come and go. Dapat hindi ka kasama dun sa taong come and go sa church. Sabi mo, dapat hindi lang tayo come and go. Dapat ano tayo? Dapat tayo mga taong go and tell. Amen? Yes, it all starts with coming, and after we come, we go. But don't stop being a come and go church. People. No. Huwag lang tayo manatiling come and go kind of people in the church. We must transition from come and go to go and tell other people. We come, we experience God. We come, we are healed. We come, we are encouraged. We come, we are transformed. But when we go, we should go and tell the other people that there is still hope in Jesus Christ. Amen? May pag-asa sa Panginoon. Lahat ng pinagdadaanan ay temporary situation at may permanenteng solusyon ang Diyos sa bawat sitwasyon ng ating kalagayan ngayon. Amen po ba? Mga kapatid, yan po yung vision. Yung dating walang direksyon, bibigyan ng direksyon. Yung dating walang saysay na buhay, magiging makahulugan ng buhay. Kasi bakit? A life without Christ is a meaningless life. But a life with Christ is the start of purposeful life. Amen? Palakpakan mo si Lord, kapatid, kung naniniwala ka. Mandate po yan sa lahat ng mga mananampalataya. Hindi lang po yan sinabi sa mga pastor. Hindi naman sinabing, go therefore and make disciples, pastors. Hindi. All disciples, all people of God na naniniwala sa Panginoon. Alam niyo po, si Apostle Paul, alam natin yan, pinreach ko yan bago ako bumaba, di ba? He's a persecutor of the brethren. He was a soul in his Jews a name. But when he responded to the call of God, he ministered to the Gentiles. That's why he was called Paul, because that was his name when he ministered to the Gentiles. That's why he was called apostle to the Gentiles. Alam niyo po anong nangyari sa buhay niya? Yung passion niya sa pag-share, passion niya sa pagdi-disciple, passion niya sa pag-church plant, hindi po nawala yon. Amen po ba? Bakit? Kasi bakit yung na-encounter niya si Lord, na-transform siya, at nakatanggap siya ng vision. Nung natanggap niya yung vision na yung kapatid, yun ang ginawa niya, yung nilalakaran niya, at tinuring na niyang mission yung vision na yun. Amen po ba? What is our vision? Win souls and make disciples. What is our mission? Every believer will become a leader of leaders. Amen? Why we do that? What is our purpose? We love God, that's why we will love people. Mga kapatid, ito po, no, si Apostle Paul, makikita natin, 1 Corinthians chapter 9, verse 16, for I preach the gospel, meron mo dyan? For I have preached the gospel, I have no reason to boast, because I am compelled to preach. Tingnan niyo po, no? Wala sa ibang ipagmamalaki, kundi yung salita ng Diyos. Woe to me if I do not preach the gospel. Alam niyo po, ano ibig sabihin sa Tagalog? Sumpain ako ng Panginoon kung hindi ko ipangangaral yung mabuting balita. Look at that kind of declaration of a man with a vision. Yung taong may pangitain at may pinapagawa si Lord sa buhay niya, makita natin kung paano ang kanyang declaration. If we will going to read Romans chapter 14, Romans chapter 1, verse 14, 15, 16, alam niyo anong sabi doon? Paul obligated himself. Amen? He obligated himself. Ang sabi niya, I am eager, I am not ashamed, and I am obligated to share the gospel to the people. Ganyan po yung pangungusap ng tao na sa buhay ni Apostle Paul na mayroon pong tunay na inkwentro at may daladalang vision at may mission sa Panginoon. Sabi niya, I am not ashamed of the gospel. I am so eager in preaching the gospel.
I am obligated to preach and to share the gospel to all creation, to all people. Yan po yung sabi niya. Alam niyo yung si Prophet Jeremiah 20 verse 9, I like this verse. Alam niyo po, sabi niya, His word is in my heart like a fire. A fire shut up in my bones. I am weary of holding it. Indeed, I cannot. Alam niyo anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Yung pinipigilan niya yung sarili niya na mag-share. Pinipigilan niya yung sarili niya, huwag kang mag-share, huwag kang mag-evangelize, huwag kang mag-testimony, sarili niya kinakausap niya. Pero anong sabi niyan? I cannot contain it. The word of God is like a fire in my bones. That I cannot suppress it, I cannot stop it. It is naturally being preached and being shared. Yan po yung si Jeremiah. The word of God is like a fire in his bones. Alam mo kapag may vision gagaling sa Panginoon, mga kapatid, at sa atin po bilang mga mananampalataya, ang salita ng Diyos ay parang apoy o kumakalikoba, gumagalaw dito na gustong lumabas. Di ba para pag nasusuka ka, di ba ayaw mo nang masuka, pero kapag bigla ka na nang nasusuka. Pero it's more than that, amen? It's like a fire in the bones of Jeremiah that he cannot keep himself not to preach, not to share. Amen po ba? Amen? May kausap po ba ako dito, mga kapatid? In Acts chapter 4 verse 20, this is the life of Peter and John. Ito po yung sinabi nila, we cannot help speaking about what we have seen or heard. Hindi nila kayang pigilan ang sarili nila na hindi nila sabihin yung kanilang nakitang pagmamahal at naranasan nila na kapangyarihan ni Jesus. Yung narinig na katuruan ng Panginoon, hindi nila pwedeng supilin, pigilan yun. Kaya nakita ito si Peter and James, di ba? Yung kinausap nung nandun sila doon sa templo, paglabas nila, yung isang namamalimos, nanghihingi ng pera. Pero anong sabi ni Peter? Silver and gold have I none, but what I have, Jesus Christ, I give you. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Ito pilak, wala akong maibibigay sa iyo, pulubi, pero maroon ako si Kristo, tumayo ka at lumakad ka. Yun yung mga kapatid ng mga taong may vision. Simple lang yan. Kung wala ka pang vision, sigurado may bisyo ka. Kaya dapat mag-resign ka na sa bisyo mo at simulan mong yakapin at hawakan at sundin yung vision ng Lord sa buhay mo. Come on, palakpakan mo si Lord. Ang tunay po na revival, kapatid, may resulta. Nag-i-evangelize po tayo. Kasi may vision po tayo. Last and final, o pangalawa pala, letter B, A, active faith. Bakit kailangan ng active faith? Kasi bakit baka dormant yung faith? Alam niyo po yung faith parang parachute. Alam niyo yung parachute? Yung usually, ito po yung mga nasa eroplano. Tapos meron pong isang mga extreme kind of sports, yung po yung tinatawag na, ano tawag doon? Yung sasakay sila ng helicopter o ng eroplano, paragliding ba tawag doon? Skydiving, okay, skydiving, di ba? Okay, yun. So, sasakay sila sa isang eroplano, si Ian Veneracion, alam ko ganyan ng sports niya. Extreme. Sasakay sila po ng eroplano, tapos, pag doon sa mataas po na level ng altitude, saka po sila lulundag. Tapos, pag, di ba, gaganon-ganon sila, di ba, nag-enjoy sila. Tayo kaya, ikaw kaya, mag-enjoy ka doon? Di ba? Ngayon, kapag nandun na sila, nag-glide lang sila sa air, di ba? Naggaganong-ganon lang sila. Tapos pag malapit na sila doon sa bago sila bumagsak, kasi train naman po sila, hindi naman basta-basta ginagawa yon. Unang-una, mahal po yun. Magre-renta ka ng eroplano. Ibig sabihin, merong pilot, babayaran mo pa yon, may instructor ka pa, so mahal na klase ng sports po yun. So sa training nila, may certain gravity po yun, gaano kaalayo. Tapos hihilahin po nila ang kanilang, meron pong isang trigger na pag hinila nila yon dun sa best nila, parang bag lang yon. Pag hinila nila yon, matitrigger po yung parachute. Yun po yung magsisave sa kanila. Alam niyo po, ganun din po yung pananampalataya. Meron ka na. Kaya lang hindi lang activated. Di ba? Meron ka na eh. Parang yung parachute, pag dala-dala niyo yung parachute, di ba, nasa kanya na.
Pag di niya inactivate yun, do you think masisave yung tao na lumundag? Hindi. Ganun din sa pananampalataya. Kasi bakit? Faith comes by hearing and hearing through the Word of God. Marami ka namang narinig ng salita ng Diyos eh. Ibig sabihin yung pananampalataya nasa, pero kailangan lang ma-activate yan. Sabi mo sa katabi mo, it's time to activate your faith. Hebrews 11:1, anong sabi dyan? Now faith is the confidence in what we hope or an assurance about what we do not see. Yung pananampalataya po, yung wala pa man pero naniniwala tayo ng lubos sa puso natin, mangyayari, 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 mangyayari. Yun po yung pananampalataya. Kahit minsan parang wala pa, kabaliktaran, pero naniniwala ka, mangyayari yan. Hindi, mangyayari yan. Hindi, mangyayari yan. Hindi, tapat si Lord, mangyayari yan. Gagawin ni Lord yan. Hindi ako susuko. Hindi ako titigil, mangyayari yan. Tutuloy lang ako, maglilingkod lang ako, susunod lang ako, magiging tapat lang ako. Hindi ako mag-i-stop kahit may persecution, kahit mahirap. Tutuloy lang ako kasi bakit? I'm confident that the one who started a good things, a good deeds in your life will going to finish it until the day of the coming of our Lord Jesus Christ. Amen? Sabi ng James, faith without works is dead. Faith it is not accompanied by action, is useless. Yung pananampalataya na may gawa, kapatid, yun po yung ating kailangan. Si Abraham, nakita natin yan. Diba, kung paano po gumalaw si Lord sa buhay niya. Kung paano yung panalangin ni Abraham. Imagine, 75 years old, pinangakuhan siya, nabibigyan siya ng anak. Samantalang yung asawa niyang si Sarah, nagme-menopause na, hindi na dinadatnan. Sabi ng Bible, the womb of Sarah is as good as dead. Pero sinabi ng Panginoon, magkakaanak ka kay Sarah. So anong paniniwalaan mo? Yung medical, yung science, na baog na, hindi na dinadatnan, patay na ang bata ni Sarah? O yung sinabi ng Diyos na may likha ng womb, na may likha ng ating katawan, na may likha ng sino paman, at nang nakikita natin dito sa lupang ito, sa mundong ito. Sometimes we are confronted by our practical situation. We are confronted by our daily situation. Pero kapatid, tinuturo sa atin ngayon, i-activate natin ang pananampalataya natin. Kapag sinabi ni Lord, yun ang ating paniwalaan, yun ang ating panghawakan, yun ang ating sandigan, at pabubulaanan ng pagsalita ng Diyos ang iyong temporaryong sitwasyon. Kung nahihirapan ka ngayon, may mga struggle ka ngayon, may pinagdadaanan ka sa finances, sa family, sa relationship, sa business, when God told you to do so, when God told you to do something and have faith and wait upon the Lord, yun po yung ating gawin, yun po yung ating paniwalaan, yung sinabi ng Diyos. Kasi pag sinabi ng Diyos, sinabi na may mangyayari at gagawin niya yun. Dahil ang Diyos na nangako sa atin ay hindi tao na pwedeng mapako ang kanyang pangako. Pero kailanman ang Diyos ay Diyos kapag sinabi niya, totoo at mangyayari. Kaya make sure meron kang word na pinanghahawakan na galing sa Panginoon. Faith means obedience without full acknowledgement o without full knowledge. Si Abraham, sabi ng Panginoon sa kanya, magkakaanak ka, pero ilang beses nang tinry, wala pa rin. So kahit hindi niya maintindihan, ganun po yung faith eh. No? Sumusunod pa rin tayo kahit na hindi natin naunawaan. Si Abraham, sumunod siya kahit pinapupunta siya sa isang lugar na hindi tinuro ng Panginoon. Faith always trust God's promise beyond circumstances. Yung pananampalataya po, yan po, no, nagpo-produce po yan, kapatid, ng obedience at pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos, kahit sa mga kabila po ng mga sitwasyon natin sa buhay. Faith surrender what most precious. Alam po, pinakamahirap po kay Abraham hindi nung wala pa siyang answered prayer. Alam mo kailan ang mahirap na test ni Abraham? Nung may answered prayer na siya. Bisa nakala natin one of the greatest testing kapag hindi pa na-answer yung prayer mo. No, the greatest testing comes from when the Lord answer your prayer. Kasi yung wala pa, sanay ka na doon. Pero nung nagkaroon ka na, doon hindi ka pa sanay doon. Kaya one of the greatest testing ni Abraham, it is when he received his answered prayer. Kasi bakit? Paano siya tinest ni Lord?
pinapa-offer ulit si Isaac. Can you still do that? Abraham, mahal mo ba ako? Kaya mo ba akong paniwalaan? Sabi ng Bible, early the next morning, Abraham prepared and obeyed the Lord. Hello? Mahirap, di ba? Kaya kapatid, yun dati, yung wala pa yung prayer mo, may testing dun eh. Pero mas matindi yung testing kapag nandyan na yung prayer mo. Ano ibig sabihin nun? Yung testing, pag wala ka pa, kaya mo yan, matagal ka ng ganyan eh. Pero hindi, alam ko, tatanggalin ni Lord yan. Pagbibigyan ka ng sagot sa panalangin. Pero kapag binless ka na ni Lord, pinagpala ka na ng Panginoon, may testing ulit doon. Kaya mo pa kaya sumunod sa Panginoon? Kaya mo pa kayang i-offer kagaya ni Abraham, yung pinakamamahal na Isaac, yung pinakamahalaga, yung pinaka-valuable sa kanya, kaya mo pa kaya? Last and final, I will close on this. Letter L, love in action. In John 13:35 says, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. So dito po sa True Vine, dapat nagmamahalan po tayo. Meron po tayong differences sa paniniwala, sa size, sa weight, sa itsura, sa dialect, sa kultura, sa pananalita, sa estado ng buhay. Pero dapat sa kabila po ng ating hindi pagkakapareho, tayo po'y nagmamahalan. Isa lang po ang dapat na maging basihan natin kasi mahal natin si Kristo at mahal ni Kristo ang katabi mo. At dahil mahal natin si Kristo, kaya nating mahalin yung mga taong nakapaligid sa atin. Amen? Alam mo why I would just like to close on this. The story of a Good Samaritan. In Luke chapter 10, verse 33 hanggang 35. Basahin nyo na lang po sa bahay nyo yan. Alam po natin ang kwento. Meron pong isang wounded man. Binugbog po siya ng mga salbahe sa panahon na to. And then, sabi po ng Bible, this wounded man is almost half dead. Half dead. Ibig sabihin, kalahati buhay, kalahati patay. Nag-aagaw buhay, 50-50. Okay? So meron pong, ang karakter po dyan, of course, yung wounded man, and then yung priest, the Levites, and the Samaritan. We know the story. Tinanong ng isang lawyer, paano ako maging mabuting neighbor? Good neighbor. Actually, piniris ko po ito, how to be a good neighbor. Diba? Pero my point here is this, yung love in action kasi ang point natin eh. Diba, dumaan yung priest. Kasi half dead. Pwede niyang isipin, sabi niya, ako ay isang priest, hindi ako pwedeng humawak ng patay. Kasi bakit? Ako ay makukonsider na unclean. Dumaan yung Levites. Sabi niya, busy ako, may practice kami sa church. Diba? Baka malate ako. Dumaan yung goods. Actually, Samaritan pa lang eh. Kaya siya naging good Samaritan dahil doon siya naging mabuting kapitbahay o naging mabuting tao doon sa tao na nangangailangan. Nakakita ng good Samaritan, businessman, itong tao na to, itong Samaritan na to, nakakita niya, half dead. Alam niyo, nung unang-unang ginawa niya, nung nakita niya, nagkaroon siya ng compassion. When he saw that Samaritan, he was moved with compassion. And that compassion led him to do action. That's why he was called a good Samaritan. Si priest, si Levites, nakita nila. But they were moved with fear. Pero ito, he was moved with compassion. And because of what we had saw. And it is not just stop there. It's not just about compassion. But he put his compassion into action. Amen po ba? Hello, are you listening? So hindi lang siya nanatiling, nakita niya, ay nakakaawa. Hindi, may ginawa siya after niyang naawa. Ay anong ginawa niya? The first step na ginawa niya, nilinis niya. Alam niyo, kumuha siya ng oil, nilinis niya yung kanyang mga sugat. Pagkatapos nun, binalutan yung sugat para hindi ma-infect. At para makapagpahinga, alam niyo anong ginawa? Sinakay niya dun sa kanyang wheels. Okay, sa kanyang sasakyan. At alam niyo ang ginawa niya, dinala niya dun sa bahay panuluyan. Yun po yung love in action. May nakita tayo, may nangangailangan. Naawa tayo. May ginawa ba tayo? That's why this Samaritan was called the Good Samaritan, not because yun lang ang brand niya, but because of what he saw. He was moved with compassion and he put
that compassion into action. Ano yung mga kapatid sa atin? Pag may nakikita po tayo mga napapariwara ang buhay, punong-puno ng problema, mga kaibigan nating wala sa Panginoon, tayo po ba'y nakakaramdam po ng awa? Kasi anytime, the Lord will come back. Hindi sila ligtas. Pupunta sila sa apoy ng impyerno. The question is, meron pa bang compassion sa puso natin? Oo, pastor, meron. Pero, namumove po ba tayo ng compassion na yon to reach them? To reach out them? Mga kapatid, ito po ang hamon ko sa bawat isa sa atin. It is a time for us na makita sa bawat Robinians yung love in action. We must be known for love in action. We must be known as a true vine church. That it is not just about our preaching. It is about the compassion of Jesus Christ that is in our heart. That we will reach out people who really need the Lord. They are wounded spiritually. They are helpless and harassed. They are drug addicts. They are young people. Many young people are lost. Many relationships are being broken. Slave in vices. Ang dami po. Alam natin yan. Ang daming nanunulong sa mga masamang ehemplo na ino-offer ng mundong ito. Pero ano pong gagawin natin nasa church? Love in action. Amen? Pwede po tayong gumanito? Yeah. Pero dapat may action. Amen? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Pwede mo bang yakapin yung katabi mo? I-exercise mo yung love in action. Kung asawa mo, okay lang. Di ba? Alam niyo kapatid, yung love in action, ibig sabihin yan, we are willing to be disturbed. Kasi bakit? Nagpa-disturbo siya, may lakad yun. Baka may business transaction yun. Pero tinigil niya yung gagawin niya para tulungan nito. Amen? Willing po ba tayong ma-disturb? Willing po ba tayong itigil muna yung gagawin natin para tumulong sa mga taong nangangailangan? Na kailangan nila si Lord? Alam ko, busy ka sa pag-aaral, sa trabaho, sa negosyo. Pero kapag may nakita ka na kailangan nito si Lord wounded yung kaluluwa nito Walang, kawawa to, mabisyo to kailangan niya ng tulong Konting hininga na lang mamamatay na to, impyerno to Di ba? Hello? Puno-puno ng bisyo. Pero alam niyo kapatid, kagaya nung Good Samaritan, itinigil niya yung kanyang appointment. Pinukosan niya to. Binuhusan niya ng langis, nilinisan niya ng sugat, binendahan niya, hinalagaan niya. Nag-deposit po siya ng 2 denari. 2 weeks salary sa panahon nila. Imagine that. Sa atin kasi ngayon, busy lahat ng tao. Pero ang totoo, baka wala na yung love in action. Baka yung love, gano'n na lang, pero walang action. Amen? Kailangan po, lahat po ng mga taga-trubay, niyan po yung panalangin ko. Hindi lang tayo marunong magsalita na mahal ka ng Diyos, kundi nararamdaman ng tao, hindi nila nakikita ang Diyos, pero nararamdaman nila yung bintig ng puso ng Diyos dahil sa iyo, dahil sa iyo, dahil sa atin. Kasi bakit aabutin natin sila? Willing tayong mag-adjust ng schedule para abutin itong mga tao na to. Willing tayong mag-invest at gumastos para sa kaligtasan ng mga tao. Well, kapatid, ang puhunan ni Kristo para sa ating kaligtasan, yung buhay niya. Puhunan natin para maligtas yung tao, panahon, sakripisyo. Itigil muna yung ating kabisihan. Kasi bakit? Baka nakalimutan. Baka kagaya tayo ng priest.
Baka kagaya tayo ng Levites, very religious people, well known to the church, but lost the compassion of God in their hearts. People need the Lord through Bible. There are many people that are decaying and dying without Jesus. As a revived person, as a Trubinians, we need to have that love. Love full of actions. Willing to be disturbed. Yung kapag merong ang karatula, I'm willing to be disturbed. Please disturb me. Di ba mga ganon? For the sake of saving one life. It will mark a great investment to your eternity. Amen? Kapatid, can I invite everyone to stand? And I want you to close your eyes. Bago matapos tong serye na to, ng About Revival, gusto ko maintindihan nyo to mga kapatid. Hindi lang to series ng preaching. Ako po ang panalangin ko, yung repentance maliwanag sa atin. Yung enkwentro, kahalagaan ng enkwentro natin sa Diyos. Binigyan tayo ng Panginoon ng pagtatagumpay sa lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan. Ang ating lakas ay nasa presensya. At kapag tayo malapit sa Diyos, tayo malayo sa gawa. At sa mga patibong ng kaaway, o meron man tayo magtatagumpay. May pangitain tayo na galing sa Panginoon, na hindi lang tayo basta naging mabuting tao, hindi lang tayo basta nabago. Meron tayong vision na dala-dala na para i-win at disciple yung mga tao na nakasama natin, na ipapamit sa atin ng Panginoon. At nananampalataya tayo na hindi ka mapipigilan ng iyong sitwasyon. You can move the mountains through the faith. The Bible says if you have a faith of a mustard seed, you can say to that mountain, and that mountain will going to move. That's the power of faith. Small things, but it can do greater things. Where is the love? In our hearts. Baka nasanay na lang tayo magsimba. Baka nasanay na lang tayo na, of course, we do devotion, ganyan, pero do we still invite people? Nakabakas pa po ba yung mga kaisipan natin, yung ating mga mata para makita yung mga kailangan ng tao? People need the Lord. Kung merong good Samaritan noon, pwede ba merong good Trubinian sa generation natin? Willing to be disturbed, willing to invest, para lang makatulong at maligtas yung isang tao. I want you to close your eyes and pray to the Lord right now. As the worship team will going to sing this song. See what you can do, oh God of wonders. Yes, God. Your power has no end. I pray Things you've done, that God will going to impart that compassion in our hearts. God will going to revive you. again. The Holy Spirit will revive you. 'Cause Today. there's no prison wall you can't break Yes, God. through, no mountain you Yes, Lord. can't move. All things are possible. 'Cause there's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. Oh, you can light it up. Oh, God of revival, let hope arise. Lord, revive each and every one of us. Revive us once again, God, in this place. Already won. Oh, God of revival, the darkest night, you can light it up. Oh, you can
personal revival is what we really need to experience first before we can see the greatest revival that is going to happen in our days. That is still our prayer. Lord, we have heard of your pain. We have heard what you have done in the past. The miraculous deeds that you have done. Our prayer, renew them in our days. Revival, the mighty outpouring of the Spirit of God. Healing of many souls. Many lives will be changed, will be transformed. Many disciples will be raised up and leaders of leaders. We thank you. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Come on. Come on, the best clap that we can give to God. Yung palakpak ng mga nariban.